Huwag na kayo mag-senior high, okay na yung grade 10 kung magte-test na kayo. Sa mga magte-test na lang to at sigurado ha, pwede ka mag-test na kahit grade 10 lang yung natapos mo. Kuha ka na ng NC, Sige po. Binigyan mo ako ng relo. Testa. Pero wala ka naman oras sa akin. For today's episode natin mga kaibigan ay re-reactan natin ang nire-request nyo. Hindi ko alam, gaming channel ton channel ko, pero hindi na nagiging gaming channel kasi kung ano-ano mga pinagre-request nyo dito sa channel na to. Kaya wag na natin patagalin mga kaibigan. Try na natin tong video na to. Okay, re-reactan natin si Arthur PH aka The Test naman, na hindi ko po alam kung bakit yung pinapareactan sa akin. Hindi ko pa siya napanood, hindi pa siya dumaan sa newsfeed natin. Kaya wag na natin patagalin. Sipatin natin yung mga popular videos niya dahil yun yata siya nag-viral na. Sinisinok pa ako. Tara na, test naman. Okay, sige nga, sige nga. kung magka-college ako, ganito ang gagawin ko step by the step. Okay. Una, mag-aaral muna ako ng 3 years course sa TESDA para libre. Tama naman, tama naman, tama naman. I mean, you know, mas magandang mag-test kaysa hindi ka nag-aral, di ba? Meron akong allowance na 14.5%. Mas hindi ako stress sa pag-aaral at ako pa yung babayaran. Sa gantong paraan, makakakuha rin ako ng 6 na NC habang nag-aaral ako ng kolehiyo. Okay. Pag-graduate na ako sa TESDA, pupunta ako ngayon sa college, kukuha ako ng pang 4th year ko, 1 taon na lang ako dun sa kolehiyo. Okay. Kasi yung 3 years ko sa TESDA, accredited na nila yon. At dahil wala nga kaming pera, yung mga allowance na nakuha ko, yun yung ginamit ko nung pang 4th year college ko. Kung yung priority ko talagang diploma, ganyan yung gagawin ko. Meron akong diploma mula sa kolehiyo at meron akong 6 na NC pagtapos ko. Ang ano lang, tawag nito, hindi ko alam kung valid take yun ha, kasi ganito kasi yun boys. May mga course kasi, well siguro, yung mga course na kinuha niya sa TESDA correlated dun sa course na kinuha niya. So for example, ito yung course niya, kunwari, sabihin na natin, pagbigay na lang tayo ng imaginary na course. Sabihin na natin PS gumagawa ng alcohol, yung kinuha niya sa TESDA. Tapos yung kinuha niya nung sa college, gumagawa rin ng alcohol. So, ma-credit yun. Okay, pero hindi lahat ng nakuha mo sa ibang course ma-credit kapag naglipat ka ng course. Parang ganun, parang ganun. Pero tama to. Maganda to mga pinapareacto nyo sa akin kasi na-educate yung mga tao. Akala ko pinapareacto nyo sa test naman kasi parang sting. Hindi pala, okay, hindi pala. Maganda yung plataforma niya. Okay, para to syempre sa mga tao na kapos tapos gusto mag-aral. Tama tong plataforma. Ito yung mga gusto ko tong mga ginagawa na ito, mga ganitong tao. No? Ginagamit yung plataforma niya para sa tama. Okay, goods na mag-TESDA. Actually, marami akong kilalang nag-TESDA. May mga kakilala ko nung high school ako na nag-TESDA sila as welder. Tapos ngayon, nasa Australia na sila. Laki ng kinikita nila dun as welder. So, di ba? Ganda talaga ng stepping stone ng TESDA. Okay, underrated yan. Hindi ko alam kung ginikit-keep ba ng mga tao yung TESDA. Pero, goods yan. Sa Ay. magka-college, Ano to? Next. Ba't kamukha ni John C? Ba't kamukha ni Tender John C? ito na lang yung mga kursong maganda. Pag wala sa sasabihin ko, wag nyo nang kunin kasi yan ay Okay. basura. Number Okay. 1 ay Walang course na basura. Okay? It's how you put it onto the work. Tama ba? Ko, baka mabash naman ako. Walang course na basura, okay? Kasi lalo na dito sa Pilipinas, alam nyo kung bakit. May nakita ako dati, mag-a-apply ka lang. Okay, mag-a-apply ka lang kung saan-saan man. Kailangan mo magkaroon ng college degree. Isipin nyo basic na trabaho, tapos kailangan mo ng college degree. Like, para saan? Meron nga ako nakita dati. Ayoko magbanggit ng pangalan kasi, ng pangalan ng trabaho kasi baka mabash ako sabihin. Bakit mo nilalang lahat yung ibang mga trabaho? Okay, hindi na ako magbabanggit ng mga trabaho, pero commonly dito sa Pilipinas po, ang nire-require nila parati, dapat college degree ka. Hindi ko na alam kung bakit kailangan ng ganun. Para saan pa yung ginawang senior high, di ba? IT, high risk, high reward. Need mo ng self-study. Maraming IT ang malaki ang sahod, marami ding walang trabaho. Kaya depende yan sa diskarte mo. Tama Number yun. 2, Tama naman yun. Marami rin ako kakilalang IT na sobrang either dalawa lang yan Mga kakilala kong IT, either sobrang taas ng sahod nila or hindi na nila pinupurso yung IT. So, dalawa lang make it or break it lang sa pagiging IT. So, syempre dapat kung ikaw yung nag-aaral ng IT, siguraduhin mo na nandito kasi isang populasyon na IT yung trabaho mo. kung law Okay? enforcement, pilitin nyo mag-PNPA, PMA. Wag na kayo mag-criminology kahit magkalisensya kayo, hindi kayo matatanggap sa trabaho. Number 3, seaman. Good kung may backer ka. Pag wala, wag na. Diyan Maganda yung content niya. Hindi ko alam kung bakit pinagtatawanan nyo to sa mga AOT review natin Goods naman Akala ko para siyang si Stingman. Hindi pala. pinakamalakas ang bakiran. Ang seaman family business yan.
Sunod, no? Ace, habang ini-edit mo to, gusto ko makikita mo si Boss Aaron sa likod ha. Ace, magsingit ka nga ng clip na ano, habang ini-edit mo to, si Boss Aaron nasa likod mo. Kasi Seaman kasi yung best friend ko eh. Tama yun! Ang hirap mag-Seaman ngayon pag wala kang backer. Engineering. Maraming opportunity tapos good salary. Okay ang nurse sa Pinas, lalong-lalo na sa ibang bansa. Ibang bansa, Sa good sa nurse. engineering, piliin nyo yung branch na maigi. Kasi meron diyang mababa yung sahod. Tama. Meron ding malalaki yung sweldo at pumapaldo. Tama. Para sa doctor, lawyer at CPA, good naman siya. Kaso para sa akin, hindi sulit yung return of investment. Unang-una, napakagastos niya. Milyon yung uubusin mo. Ikalawa, 8 to 10 years mo siya tatrabahuhin tapos hindi pa guaranteed yung success mo. Masyadong time-consuming yon at masyadong magastos na hindi siya afford ng normal na mamamayang Pilipino. Pero may golden rule tayo sa lahat ng mga yan. Kahit anong kurso yung piliin mo, Yan! Nagka-agree kami! Amen! Nagka-agree kami! Alam ko, lalaitin niya yung course ko eh. pwede basta may backer ka. Pwede ka mag-eduk basta may backer ka sa public. Pwede ka mag-criminology basta may backer ka sa papasukan mo. Backer ang difference ng crim tambay sa crim police. Ganun din sa eduk, ganun din sa kurso, ganun sa lahat ng bagay. Na-real talk ang putik. Okay, sige, magbabato tayo ng mga strategy sa buhay, okay? Inom lang ang tubig ah. Bakit? Ito yung tanong ko ah. Tanong ko to nung, sabihin na natin pagka-graduate ko ng college. Bakit mas maraming umasenso na, alam mo yung boys at the back na meme, yung mga makukulit sa likod ng classroom. Bakit mas maraming umaasenso ang boys at the back kaysa sa mga valedictorian nung high school kayo? Bakit? Kasi yung mga boys at the back, magagaling makisama yan. Okay, magagaling makisama yan. Magaling makihalubilo, magaling makipag-usap, kayang makisama. Meanwhile, syempre, hindi ko naman nilalahat pero ibang mga top sa school natin, top 1, top 2, top 3 with honors, masyado silang focus sa pag-aaral to the point na nale-left out nila yung socializing na part. Okay, we're in real life ngayon. Masasabi ko kasing real life to kapag ano na kapag nag-adulting na kayo kapag nagtatrabaho na kayo. Like for example, 20s pataas, syempre kailangan nyo na magtrabaho. Yung mga natutunan nyo nung high school at college, no, magagamit nyo yan. For example, tulad nga ng sabi ni Tess naman, no, yung backer system. Ngayon, ang nangyayari, kaya mas umasenso ng todo yung mga boys at the back. Dahil sa sobrang galing nila makisama, sobrang galing nila magsalita, sobrang galing nila humalubilo sa mga tao, no, nagkakaroon sila ng connection or ng backer. Ngayon, yung mga connection na nabuo nila, dahil magaling nga sila makisama, hinahatak sila pataas. Okay? Meanwhile, syempre, yung mga valedictorian natin, hindi ko nilalahat yung mga top 1, top 2, top 3 sa school natin dati nung high school, masyado sila nag-focus sa pag-aaral. Tapos, nung napunta sila sa real world, sobrang galing nila, oo, sobrang talino nila, oo. Pero kasi, that's not how the things works sa tunay na buhay, okay? Kahit gaano ka kagaling, pag wala kang connection, kapag nagtrabaho ka na, at kapag hindi ka nakapag-build or nakapag-establish ng ganong bagay, mahihirapan ka kasi number 1 na pinakakalaban kapag nagtatrabaho kayo. Okay, nasasabi ko lang to kasi na-experience ko na to nung nag-corpo ako. Na-experience ko na to dati nung nagtatrabaho pa ako nung hindi pa ako nag-YouTube, no? Number 1 na kalaban sa pagtatrabaho ay ang politika. Hindi politika na sa gobyerno, Ang politika po sa isang kumpanya, ano yan, pagalingan makisama system yan. Kunwari, sabihin na natin, ako, close ko yung presidente ng kumpanya. Pero sakto lang yung galing ko. Kaya kong ma-maintain yung trabaho ko. Kaya kong magawa yung dailies ko. Pero hindi ko kaya gumawa ng rocket ship. Okay? Ngayon, meron akong sabihin na natin, coworker, sabihin na natin si Creepy. Si Creepy, sobrang lupit. Kaya niya gumawa ng rocket ship. Kaya niya pala pa rin sa moon. Pero kaaway niya yung boss. Okay? Which is yung kaklose ko. Ngayon, dumating sa point na kailangan magtanggal ng boss ng isang empleyado dahil naubusan na ng pera yung kumpanya. Tatanggalin ng boss si Creepy dahil kaaway niya yun. At yun yung politika system. At iiwan niya ako kasi mas kaklose ko siya at merong padrino or backer system or connection system dito sa mundo natin. Okay? Hindi lang siya dito sa Pilipinas. Sa buong mundo po siya. Okay? Kahit saan ka pa nakatira. Kunwari, pupunta ka ng Amerika. Meron dun padrino system dun. Pupunta ka ng Hong Kong, Singapore. May mga padrino system din dun. Lahat ay nadadaan sa padrino system, mga kaibigan. Okay? Kaya nga sabi nila, at ito yung pinaka
natatandaan kong quote nung nabasa ko to way back nung college ako, no? Daig na madiskarte ang matalino. Bakit? Kasi yung mga madiskarte, kaya nilang dumiskarte para gumanon sila eh. Meanwhile, yung mga matatalino, syempre, di nila kaya mag-socialize in some sort. Hindi ko naman lalait syempre yung mga matatalino. I'm just saying na na-explain ko lang yung backer system kasi baka yung ibang nanonood sa atin hindi magets ng in-depth yung backer system at malito kayo pagdating nyo sa tunay na buhay. Okay? And tulad nga lang sabi ni Tess naman, lahat po ng bagay sa buhay, okay, kahit ano pang trabaho mo or kahit ano pang kurso mo, dapat meron kang backer system kasi pag wala kang backer system na ganun, medyo talo-talo tayo dyan. Okay, sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko kasi I'm just sharing kung ano man yung mga napagdaanan ko kasi as you all know, hindi lang naman ako YouTuber ngayon. Okay, maliban sa pag-YouTube, maliban sa pag-vlog, maliban sa pag-content, sa pag-i-stream, nagtatrabaho po ako sa umaga, hindi ko i-disclose pero medyo malapit sa pagiging engineer yung isa. Tapos yung isa ko naman trabaho marketing specialist po ako. And at the same time, nagpapatakbo po ako ng 5 business. Okay, bakit ko sinasabi to? Kasi sa 7 na trabaho or sa 8, pag dagdag na natin tong pagko-content ko. Ulitin ko lang, nagko-content ako, streamer, YouTuber, etc. All around services. Number 2, marketing specialist po ako. Number 3, medyo malapit sa trabaho ko yung pagiging engineer kasi syempre engineering yung college na inaral ko. So, hire ako. Tapos, sa business na 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, 8. Sa lahat po yan, sa 8 field na ginagalawan ko ngayon, sobrang importante ng backer system. Okay, parating yung tatandaan yan. Balik na nga tayo sa review. Nagturo lang ako sa inyo ng kaalaman para para magamit nyo. Next. TESDA is better than college. Let's do a 4 years fair comparison. Si college nag-aaral pabigat pa, yung tuition, yung baon, yung araw-araw na expenses sa Nag-comment. Opo, pabigat na kaming college. Salamat. projects at pagkain. Si TESDA 6 months na training na possible, may allowance pa. Okay. So nag-aaral pa lang, kumikita ka na. After 6 months, mag-a-apply ka na ng trabaho. Sabihin na natin na 3 years ka nagtrabaho. After 3 years na yun, Okay. gusto mo mag-abroad, pwede ka na. Sobra na yun ang sinasabi Itong ko si kanina. TESDA sa abroad, kumikita na ng 200,000 mahigit per month, nakakapagpadala na, provider na. Yan ang Si college, sinasabi ko, boys. Hindi ko sinasabi mag-test na kayo or what Pero sabi ko nga sa inyo, mas maganda na yung may pinag-aralan talaga. Okay, tulad nga nung nabanggit ko kanina na paulit-ulit, may kakilala po ako nung high school, nag-test na siya as electrician. Ayun, napakapaldo na kumikita sa Australia. Okay, hindi ko maalala kung magkano yung kinikita niya pero huling usapan namin parang 500,000. So hindi ko alam kung totoo ba yun or hindi. Okay, hindi ko rin naman alam, hindi ko naman nilook forward yung bangko niya kung totoo ba yun or hindi, no? Pero isipin nyo na lang yun. Any education is better than no education. Wow! Hindi ko nakita to sa buhay ko na nagpipreach ako about education. Kasi nung college ako, ayoko na mag-college. What? Ano na ba to? Alam niyo yung wow! Everything that I feel, praise the Lord. Nagkaroon ako ng enlightenment ngayon Ako ba to? King FB, ako ba to? Mga OG na nanonood sa akin, alam nyo dati na parang si Josh Mojica. Ano nangyari to? Gugulat din ako sa sarili ko Gagraduate pa lang. Possible pag-graduate niya, ma-hired siya sa trabaho na kung saan minimum wage siya. Tapos doon pa lang magsisimula yung buhay at yung Opo, araw Kuya niya. John C. So Opo. sino ngayon ang lamang sa kanila? Opo, Kuya lamang John si C. college? Dahil ba sa knowledge na hindi naman nagagamit? Kayo nang magsabi, pero para sa akin, TESDA is better than TESDA for madiskarte, college for profession. Any education is the best education. Okay? Any education is the best education. Or do both. May nagsabi ba na bawal mag-TESDA after college? Or may nagsabi ba na bawal mag-college after TESDA? Pwede man parehas yan At syempre, ito tulad ng sabi nito. Di mo lang diskarte. Backer. Okay? Kaya ano na natin to? Para sa akin, hindi ang itsura ang basihan sa kagandahan. Ano ba dapat sa ugali? Teka lang. Hanap nga tayo ng mga popular videos niya. Hanapin natin. Eto. Criminology, mag-drop na kayo. Walang future sa kurso nyo. Pati PNP, BJMP, BFP, sinusuka na kayo. Pati sa security guard, ayaw na sa inyo. Kung gusto nyo makapasok sa Tri-Bureau, mag-nursing o mag-IT kayo. Pag-graduate ka ng criminology, parang high school ang tingin sa'yo ng mga tao sa true lang. Wala kang essential skills, wala kang opportunity.
Di ba? Pag Totoo ba to? Ayoko kasi mang discriminate ng mga ng criminology, boys, kasi syempre ang hirap kaya ng pinagdaanan ng mga criminology. Actually, hindi ko nga magets yung mga ano eh. Kung may mga criminology student dyan, pa-comment naman ha. Kasi legit hindi ko talaga maintindihan yung ginagawa nila. Kasi pag criminology student ka, yung mga ano, yung mga ginugupitan ka pa na gano'n, yung ay tao sa inyo, kahit pangit buko. Ginugupitan ka pa ng pakalbo, tapos ititirain dito. Tapos sasaludo ko sa mga fourth year kasi first year ka lang. Para saan? Hindi ko maintindihan. Eh, di naman pulis agad yung mga fourth year na yan para santuin nyo. Diba? nag-college ka, dapat may specific na trabaho pagtapos mo. PNPA, PNP, PMA, military, engineering, engineer, nursing, nurse. Pag-graduate ka ng criminology, ano ka? Guard. Guard na naman. Hindi na ako manlalait. Uy, hindi marangal na trabaho ang pagga-guard kasi hindi mabubuo or hindi magkakaroon ng isang safe na establishment kung walang mga security guard. Okay, wag nyo nilalang ang security guard, boys. Okay, para sa akin, ang mga security guard isa yan sa mga pinakamarangal na trabaho kasi hindi magiging safe ang isang establishment kung walang security guard. Okay? At never magiging safe lahat ng bagay kung walang security guard. Para wag nyo nilalang ang secure, boys. Para sa akin, isa yan sa mga top na trabaho na mahirap para sa akin. Magkakasama yan ang janitor, driver, pati guard, pati yung farmers. Ito yung mga trabaho na super hirap na dapat mas mataas yung sahod nila kaysa sa mga normal na wage earners kasi ang hirap ng trabaho nila. Okay? Pero sagutin nyo, saang trabaho priority ang criminology bukod sa pagiging guard? Isa pang tanong, anong advantage ng criminology kesa sa ibang mga available na kurso? Criminology. Basta ako alam ko kung anong advantage ng hindi criminology sa criminology. Hindi ko sasabihin, baka mabash ako. Pag sinabi ko bang marunong kami mag-PDF, MS Word, mababash ako eh. Kasalanan nyo to eh. Hindi ko sinabi yun ha. Ano yun ha? Just the wind lang yun. Wind lang yun. Wag na kayo mag-senior high, okay na yung grade 10 kung magte-test na kayo. Sa mga magte-test na lang to at sigurado ha, pwede ka mag-test na kahit grade 10 lang yung natapos mo. Kuha ka na ng NC, Sige po. Ina nyo talaga. Kayo. Ano mga pinag-aalo nyo dito? Ano to? Binigyan Test. mo ako ng relo. Testa. Pero wala ka naman oras sa akin. Okay. sa barko, test na ang hanap, hindi diploma. May kaibigan ako na graduate ng HM. Nag-apply siya sa Okay. cruise ship. Ang sabi ng HR, nag-test na ka na? Hindi pa po, pero tapos po ako ng HRM. Ito po yung certificate at diploma ko. Binigyan lang siya ng... Teka, i-explore nga natin yung TESDA kasi gusto kong mapakita rin sa inyo na alam ko mga pinagpapa-review nyo sa akin. Ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang mga course na pwede sa TESDA. Automotive land transport, okay. Engine repair, okay, goods to. At matututo kayo mag-repair ng kotse. Electrical and electronics. Nasaan na yun? Electrical and station. Nasaan ba yung Nasaan ba yung sa TESDA yung yung electrician? Hinahanap ko actually na curious tuloy ako kung nasan dito yung trinabaho ng tropa ko na nasa Australia na ngayon. Human healthcare, massage therapy, caregiving, barangay, okay. IT. May IT sa Information and Computer Digital Marketing Level 3, Amazon Web Services, Content Creation. Pero ganito, Content Creation, Social Media Level 3. So ako, level 5 na ako, ganun. Kasi nag 1M ako, ganun. Maritime. Dami palang course dito, no? Ang lupit lang. Heating, air conditioning, rep technology. Uy, ganda yan. Boy, sinasabi ko sa inyo. Entrepreneurship. Dito tayo sa likod. Dito 21 skill century. Language. Maritime. Check nga natin yung mga course sa pinuntahan natin. Uy, meron nga. Introduction to Content Creation. This self-paced course cover the basic knowledge, skills, and attitude that you must have in order to perform your duties and responsibilities as a content creator. This course provides an overview of the content creation in industry, professional work habits, and skills of content creator, occupational health, say blah blah blah. Nabait ICT. Pag ba nag-apply ako dito, Smurf na tawag sa akin? I-smurfing ba ako pag ganito? Creating the concept for social media. This course covers the knowledge, skills, and attitude that you must have in order to develop social media concepts. By the end of this course, you should be able to conduct trend research, conceptualize and organize concept and translate. Pwede, no? Paano mo mag-apply dito? Ako yung tipong tao, guys, na kahit may alam na ako sa isang bagay, gusto ko ako pa rin yung taong, alam niyo yung parang sa baso, gusto ko ako pa rin yung taong kahit may knowledge na ako, tinatapon ko yun kasi open ako parate kasi naniniwala
naniniwala ako sa kasabihan na merong alam ang ibang tao na hindi mo alam, kaya kailangan parati kang open into new knowledge and new learnings, okay? Okay to gusto ko matutunan tong tinuturo nila dito, legit translating concept into multimedia contents. This course covers the knowledge, skills, and attitudes that you must have in order pre-production, post-production. Okay, kaso pang editor na yata to This course covers the knowledge and... Paano to? Magla-login pa. Okay. Pwede ba ako mag-apply dito kahit online? I don't know, pero na-curious ako dito Sige. Legit aaralin ko tong content creation social media ng TESDA. Susubukan ko lang kasi na-curious talaga ako kung how this thing works. Okay? Kasi malay nyo may matutunan ako na much better para mas maging malupit ako na content creator. And yun nga, tulad na sabi ko, super open talaga ako sa mga ganitong bagay. Okay. Anyways, next natin, Ships Catering. Ito yung sa maritime. Covers that, okay. Tapos ito, air refrigerator and air conditioning services. Okay. Maganda to kasi alam nyo, ang dami na naka-aircon ngayon, lalo na sa Pilipinas, boys. Ayun dami palang ino-offer talaga ng TESDA na na magandang courses, E-learning discuss the fundamental concept, approach, and practices of the field entrepreneurship, growing a micro enterprise para pag may business ka dyan. Tapos ito, okay, ang ganda pala ng mga ng TESDA, boy. Ito, communication. Tapos ito, language literacy. Okay. Tapos ito, environmental literacy. Okay goods pre Goods to Ang ganda nitong ang ganda nitong TESDA. Pero yun nga, by the end of the day, tulad nga ng sabi ko sa inyo, any education is the best than no education. Hindi ko alam kung tama ba yung grammar ko, pero ang sinasabi ko lang mga kaibigan, mas maganda kung may pinag-aralan ka kaysa sa wala, kasi at the end of the day, ikaw mismo, ikaw na nanonood dito sa camera na to, ikaw ang may hawak ng kapalaran mo, at pag tumanda ka, wala nang tutulong sa iyo kundi ang sarili mo lang. Amen? Amen! Okay. Ulitin ko lang, gusto ko mag-sink into sa utak nyo, okay? Parating yung tatandaan, sarili versus sarili lang, okay? Me versus me, wala kayong ibang kalaban kundi ang sarili nyo lang, and at the same time, wala kayong ibang kakampi kundi ang sarili nyo lang at si God. Kaya, may kakampi ka, si God, parang pinagsasabi ko. Pero yun, okay? End of the day, tapusin na natin ito video na to. What? So maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Shoutout kay TESDA man. Ay ifa-follow ko to kasi napaka-informative na mga content ni TESDA man. Maganda yung mga tinuturo niya, pero as usual, tulad nga lang sinasabi ko sa inyo pag nag-review tayo, kung may natutunan kayo sa kanya, i-analyze nyo na mabuti. At ang pinaka-importante, kung gaano kaganda yung self-realization nyo, yun yung i-apply nyo. Okay? Huwag kayo makikinig basta-basta sa sinasabi ng ibang tao kasi buhay nyo yan. Okay? Peace out.